Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinibigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang may talaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-7 na linggo ng Pasko ng pagbuhay muli ng ating Pong Hesus Nazareno. At ngayon ating ginugunita si San Isidro Labrador, magsasaka. At ngayon ay panahon na titingnan din natin paano ang mga magsasaka magkakaisa. Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkakaisa ang mga magsasaka. Dito sa ating bayan, kailangan pang ipagdasal na magkakaisa ang mga magsasaka upang tayo'y uunlad. Pagkakaisa, isang tunguhin, inaasam-asam ng lahat ang pagkakaisa. Ang isang pamilya ay gustong maging matapat upang manatili sa pagkakaisa. Ang mga organisasyon ay umaasa na magkakaisa. Ngayon, ang maraming mga bangka, mga 100 halos na pupunta sa Scarborough Shoal na tinatawag na atin ito, nagkakaisa sila upang ipahayag ang pagkakaisa na atin nga yung economic zone sa Pilipinas. Siyempre may nagkakaisa rin na mga bangka at hindi lang bangka, mga barko ng pangyera sa China na sumasalubong sa kanila. Nagkakaisa rin sila. Pero ang magandang pagkakaisa ay ang nangyari ngayon sa Geneva, Switzerland. Nagkakaisa ang lahat ng mga eksperto sa siyensya, medisina, at iba pang mga eksperto sa buong mundo
upang pag-usapan na itigil na ang biopiracy. Ano po yung biopiracy? Yung bang ang DNA o ang mga genetics ay pakialaman at hindi na maganda para sa lahat ng tao. Kaya mayroong pagkakaisa. Ang pagkakaisa sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoong Hesus po ay Hebreo Hodyo, ay akdot. Pero ang ating mga pagbasa na orihinal na nakasulat sa Koinoko na Grigo, ang pagkakaisa po ay inotita. Inotita ay nasalin sa Latin, unitatem. Kaya kung inyo pong napansin, ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang panalangin ng ating Panginoon upang pagkakaisa. Sinasabi niya, ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, pangalawang bahagi ng versikulo 11, sinasabi niya sa orihinal na pagkasulat, Osen hen katos himes. Ang ibig sabihin dito, magkaisa sila ayon na tayo'y isa lang. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kapatiran, pagkakaisa, upang tayo ay masintro sa Kanya. Pero mayroon talagang hindi tatanggap. At iyon ang nangyari. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 20, versikulo 28 hanggang 38, si San Pablo nagpaalam na sa lahat ng mga nanalig doon sa Grecia dahil hindi na siya makabalik. Dahil hindi tinatanggap ang Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas. At yon ang buong lakas na ipinapahayag, buong lakas at tapang na ipinapahayag ni San Pablo sa iba't ibang dako. Kaya siya nagpaalam. Pero maganda ang kanyang pagpaalam. Una sa lahat, manatili silang matapat sa salita ng Diyos dahil nagbayad na ng buhay ang ating Panginoong Hesus upang maligtas tayo. Dahil ang Diyos ay siya namang pinakasentro ng lahat. Kapag kasentro siya ng lahat, lahat tayo ay magkakaisa sa kanyang pangalan. At kung ito'y ating ginagawa, tama yung sinasabi sa versikulo 33 sa Salmo 67 na ating napakinggan ngayon, ang tanang mga kaharian, ang pong Diyos ay aawitan upang tayo ay kumikilala sa Diyos na siyang sentro ng ating kapatiran, ng ating pagkakaisa, sapagkat iba't iba man tayo, isa lang tayo. Iba't iba man ang ating mga paningin sa buhay, iisa lang tayo ng mga anak ng Diyos. Napakahalaga ang pagkakaisa. Sa pagkakaisa o manatili tayong nagkakaisa, ang tahanan ay magkaroon ng kapayapaan. Kapag tayo'y nagkakaisa bilang simbahan ng Diyos, anuman ang ating mga paniwala, mga tradisyon, mga kaugalian, mga kalakaran, hindi po yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos na dapat tayo'y magkakaisa. Kaya sa ating Ebanghelyo, kung naalala ninyo, nanalangin ang ating Panginoong Hesus na pinagkaisa sila sa pangalan ng Diyos. Ano po ang pangalan ng Diyos? At bakit nabanggit ang pagkakaisa? Ang pangalan ng Diyos, kung atin pong tingnan sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, verso 14, Yahweh, ako ay ako, o ako. Ibig sabihin, iisa lang siya. At dahil iisa siya, dapat tayo rin na mga anak ng Diyos ay magkaisa at tayo'y tinubos ng ating Panginoon upang maging isang bayan, isang pamilya ng Diyos. Kaya hindi po natin tingnan ano yung kakaiba
o nagkakaiba na bahagi ng ating pagkatao. Ang atin pong titingnan, ang ating pagkakaisa at una sa lahat, tayo ay ipinagdasal na ng Panginoon na hindi tayo makasanlibutan. Sapagkat ang pagkakaisa sa sanlibutan ay siyang nagdudulot ng pagkabahagi-bahagi o pagkawatak-watak. Kasi ang isang grupo, ganito ang kanilang pagkakaisa, ganyan ang kanilang tunguhin, etc. Ang isang pamilya, ganito at ganyan. Kailangan tayong magkaroon ng matibay na ugnayan sa isa't isa, na nababatay una sa lahat ng pag-ibig sa Diyos. Na ating tingnan ang kabutihang loob ng Diyos upang itong pag-ibig na ito ay siyang maging tanda at batayan. So hindi lang tanda, sign, batayan ng ating pagkakaisa. Binayaran ng dugo, ng buhay, ng kamatayan ng ating pong Isus Nazareno. At siya nabuhay muli upang pinagtibay niya na tayo ay dapat magkakaisa. At sa ngayon, sa ating ebanghelyo, dapat nga tayo'y magkaisa. Huwag nating titingnan ang mga kakaiba o ang pagiging iba sa iba. Dapat nating tingnan ano ang nauugnay sa atin. At yon ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos na nagkaisa sa atin. Pangalan ng Diyos. Mga tunguhin at mga plano ng Diyos. Lahat ay tinuturuan tayo magkakaisa. Ipagdasalin natin ang ating bayan na tayo ay magkakaisa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos upang tayo ay Kanyang bigyan ng biyaya na tayo'y magkakaisa. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus at ang Ama, iisa. Naway, tayo'y maging isa rin sa Kanyang pangalan. Amen? Purihin natin ang Diyos.